Hi guys, welcome to my YT channel. So wala na pa tumpik-tumpik pa, dumiretso na rin tayo mag-intro. So papasadahan lang natin kung kamusta ba si Tigo 7 Pro since I own this for the past 2 years and 2 months now. So I think best time na rin to para masabi ko sa inyo kung kamusta yung interior, exterior, makina, gulong at kung intact pa ba yung mga parts dito sa loob and all that. So anyway, subaybayan nyo, magsimula na tayo. Game na tayo! Yung key fob natin for the past 2 years and 2 months, hindi naman siya nalobat, hindi rin siya nagloko. Ang functionality nito pagdating sa pag-unlock, lock, pag-open ng window, pag-open ng tailgate, and pag-open ng engine o yung start engine function. So wala naman, same pa rin. Hindi naman siya nagloko or anything for the past 2 years and 2 months now. So let's talk about naman dito sa front fascia natin. Now in terms of the headlight, so wala akong pinilagay dito except dun sa ating clear film para lang hindi magasgasan, and then it doesn't affect my driving habit every night kasi so a lot of feedback sa group natin Tigo 7 Pro Philippines sa Facebook na some daw ay nahihinaan sa ilaw ni Tigo 7 Pro, pero sa akin naman ay hindi. Hindi rin ako nakatint pala. So yung tint natin originally is from Casa, free lang yan, so wala naman akong anything na napansin na nagkaroon ng bubbles or natuklap or anything, so wala naman siya. Ang tint ko lang sa windshield natin sa front is yung visor tint na super dark, and then this one is wala talagang tint, so siguro nakaka-apekto rin yung tint natin sa pagdadrive natin at night. And then in terms naman dito sa fog light, ayan, so isang concern ko sa fog light natin is yung moist or parang mist. So minention ko na to, sabi nila is normal, so sa ngayon kagagamit ko lang pero wala naman siyang moist. So siguro para sa akin okay naman siya kasi hindi naman naapektuhan yung pinaka-performance ng sasakyan natin, lalo na kapag long drive. And then intact pa rin naman itong front fascia natin, itong front grille. And then sa lower part, wala naman akong napapansing kakaiba. Actually okay siya kasi never ako sumayad kasi medyo mataas talaga yung ground clearance ni Tigo 7 Pro. Aside doon sa concern ko sa ating DRL o daytime running light na nagkakaroon ng moist o mist. Now, dito naman sa ating gulong, so ang napansin ko pagkatapos ko siyang i-car wash, so ang gagawin ko ipapark ko. Tapos after 2 days, 3 days, naninikit talaga yung brake pad niya. So kailangan mo pang pilitin o diinan yung silinyador, kaya lang lumalagatok. Tik! Gumaganong, kaya sabi ko baka ako masira. Pero inayos naman na to nila before, pero nangyayari pa rin siya. So what I did now is after ko i-car wash, inilalakad ko muna ng konti para lang matuyo yung tubig sa pagitan ng brake pad. Dito ata yun, para maiwasan ko yung ganong instances. Now in terms naman dito sa ating fender, kung fender ba talaga ang tawag dyan, in the long run kasi plastic kasi to. We have our Mazda CX-5, so ang napansin ko is parang babago yung quality ng plastic niya. So not unless talagang super maintain mo siya, lalagyan mo siya ng kung ano-anong pamahid para hindi kumukupas or nag-iiba yung quality ng plastic material na yan. Now sa accessories naman natin, technically wala akong pinalagay na kahit ano. Ito lang talaga. We have the mudguard, which is 800 pesos yata to sa Cherry Marilao. And then yung ating dito, clear film headlight sa ating rear light at saka dito sa loob, sa center console. And then pinalagay ko yun sa Foiltech. Ayan, so shout out to Foiltech. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Vin Exclusive. Ito naman sa may likod na part, wala akong pinalagay na kahit na ano. Ito lang din yun sa ating mudguard, yan lang din. Clear film protection na pinalagay ko sa rear light natin. So kung makikita nyo sa katagalan, talagang ano siya, nasisira. Umaangat siya. Tapos hinayaan ko na lang kasi hindi naman niya naapektuhan yung pinaka-performance ng sasakyan natin. And kaya ko lang ito nilagay para hindi nga naman magagasgas direkta yung ating rear light. And once again, yung tint ko is from Cherry Marilao, so free lang yan. Yan. So malinis pa siya technically. Lagi ko siyang nililinis. Ayoko sanang gamitin as much as possible na madumi. And then sa sunroof naman natin, wala naman siyang tulo or anything na napapansin ko kasi lagi ko ring nililinis. Ang concern ko lang dito sa sunroof is yung langit-ngit. Pag nalulubak parang meron kang maririnig na langit-ngit or anything. Pero nilalagyan ko lang siya ng WD-40 para may konting pampadulas. Baka yun siguro yun. Pero pag nilagyan ko naman noon and binasa, nawawala naman siya. So wala namang anything na binago. Sa performance, okay pa rin naman. Sa looks, okay pa din. And then I also noticed dito sa pintura, hindi ko alam kung medyo manipis pa siya.
or what. Kasi nagdadrive nga ako sa may NLEX. And then may tumunog na malakas. Tapos tinamaan na pala ng bato ito. Yung nangyari, nauka siya. Sabi ko tama to ng bato. So manipis. Sabi ko manipis ba talaga ang pintura ni Tigo 7 Pro? Pero after naman ito, hindi naman na nangyari. Siguro napakabilis ko lang talagang magmaneho that time. Yung side mirror, okay pa rin naman siya. Umiilaw pa rin naman yung ating integrated light dito sa side mirror. And then yung 360 degree camera natin is okay pa rin naman siya so far. Now let's talk about naman sa inside kung ano yung mga changes and kung ano ba yung mga napansin ko. Sa ambient lamp or light natin, hindi naman siya napunde. And okay pa rin naman siya up to now. And then dito sa ating leather seat, hindi ko alam kung medyo malambot ba talaga or soft, pero parang lumuluwang siya dito. Okay pa rin siya. Now dito naman sa ating gauge cluster, okay pa rin, malinaw pa rin. Wala naman akong ibang napansin na hindi maganda. My only concern is itong ating control or center pad controls sa ating aircon. Kasi pag basa yung kamay ko, like me, napasmado. So nagkakaroon ako ng technical issues. Wow, technical issues. Pag pumipindot dito kapag basa, imbis na pindutin ko si off, napipindot ko si auto dahil nga sa nababasa. Maganda rin sana kung meron tayong physical button for our aircon control. And yeah, yung ito pala, concern ko din yung ating wireless charging pad. Kasi pagka matagal na nakandito yung cellphone mo, parang hindi naman siya nagkakarga. Parang umiinit lang siya. Kung nagkakarga siya, parang mga 2 to 3% lang yung nadadagdag na sa destination mo na ikaw. So, hindi ko lang alam kung sa aking cellphone lang. I'm currently using iPhone 12 Pro Max. I don't know sa mga Android user and other iPhone user kung same ba tayo nang na-experience. And then, napansin ko din na ito, napakaliit lang din niya. So, kapag nag-order ka or nag-drive-thru ka ng large na drinks, hindi talaga siya kasya. Puro regular lang. Gusto ata magtipid tayo ng Tigo 7 Pro pagdating sa drinks natin. And then, yung ating cooler, wala akong napansin na iba. Maganda siyang gamitin lalo na sa long drive. Lalo na kapag yung Coke natin ay in can, mas madali niyang mapalamig versus sa mga naka-plastic na mga drinks natin. So far, lahat naman ng parts intact, no? Wala akong nadidinig na kahit na anong kalampag, kahit na rough road or smooth yung daan natin. So intact pa rin yung lahat. Maganda pa siya actually. Modern na modern pa rin yung design ng interior natin. Pasensya na kayo sa mga gamit ko doon. And then punta lang tayo dito sa rear seat natin. Yan. So okay pa rin to. Walang damage at all. Wala namang natanggal, nasira or anything. And then yeah, solid pa rin tong matting. Kasi talagang kahit papano parang deep dish na rin to. And yung aircon natin sa likod, malakas naman siya so far. Wala naman akong problem or any concern about it. Pasensya na kayo sa sapatos ko. Pansin nyo, yan, Boss Aljay. Kung nanonood ka man, nakakabit pa din tong ating plastic sa headrest. Okay na yan. Malay natin, tanggalin ko din, di ba? Pati dito sa aking sun visor, nakakaano pa din yan. May plastic pa rin. Light natin sa cabin, meron pa rin yung plastic. Okay lang yan. And syempre, once again, shout out sa Cherry Marilao. Lalong-lalo na si Ma'am Gladys, si Sir Edmar Ico, and sa lahat po ng mga staff, lalong-lalo na po sa service team na napaka-accommodating every time na nagpapa-PMS tayo. Let's check naman yung ating likod. Sa tailgate, okay pa rin. Hindi naman niya nagloko since then. Never to nagloko kahit kailan. So, all good tayo sa ating automatic and smart tailgate. Now, dito naman sa likod, nahihinaan lang ako ng konti dito sa ating cabin light. So siguro pwede nating palitan yan soon. Ito wala naman siyang problema. Yan. Kahit sagad mong ganon, hindi mo sisira. Tapos nasira eh, no? So wala naman siyang problem at all. Yan. Maingat naman tayo sa sasakyan. Ito pinagawa ko lang to. Wala lang. Baka ma-LTO tayo. And then this one, mga gamit ko lang to. Yung ating foldable chair, camping chair. If you want to order, check my TikTok shop. Pinadagdag ko lang din pala dito is yung ating trunk tray. So this one is trunk tray from Shopee. Mura lang to and sobrang intact pa rin naman niya hanggang ngayon. So yan. Naman sa ating rear fog light. So I saw a lot of comment and questions na parang bakit daw mabilis mapunde yung kanilang rear fog light. Pero sa akin naman, for the past 2 taong mahigit na, hindi naman siya napunde or anything. Ilan na nga ba yung kilometers
check lang natin quick. Ayan, sa ating animation, sa digital gauge cluster, okay pa rin naman siya. And then, just to let you know na meron na tayong running 7,286 kilometers. Ang AFE ko is 11.1 versus sa mga previous months ko na talagang 13 something na mas malakas. 11.1 is okay na on my end. Sa aking gasolina, I'm currently using Blaze 100 sa Petron kasi kapag hindi ko ginagamit yun, may lumalagatok. Parang tik 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 tik. Parang ganun yung tunog niya sa makina, lalo na kapag nagpe-press ako ng gas o nagsisilinyador ako. So, yun lang naman. And for me, yung 11.1, bumababa pa yan. Depende sa driving habit ko and kung talagang traffic sa destination na or sa way na dinadaanan ko, talagang tumataas naman yan. Normal naman yun as long as sulit naman yung hagupit o yung pagtakbo ni Tigo 7 Pro. And sa lamig naman ng aircon, so far, malamig talaga siya. Sineset kong temperature is 18 degrees Celsius. So far, okay siya. Wala akong naging problem sa aircon. And sa other owner, parang nagkakaroon sila ng problem dito sa controls natin for the aircons. But for me, wala ni isa akong naging problem. Ang pinaka main concern ko lang is yung sa makina ko. Kasi kapag nga ibang octane yung napapalagay ko, lumalagatik-tik yung makina natin. So I tried na using Blaze 100 from Petron. So yun na yung lagi kong ginagamit. Let's talk about naman yun sa kanyang engine. Kung ano ba yung mga napansin ko. At so pag inaangat ko, okay pa rin naman siya. Yung ating hydraulic is okay pa rin. Malinis siya actually kasi lagi ko talagang minemaintain na as much as possible after ko gamitin, mapupunasan para maingatan natin yung mga sasakyan. So, sa makina natin, ayan, so intact pa rin naman siguro no? Yung mga parts niya and all that. Ito naman yung sa ating battery. Now for the battery, some owners na nakikita ko sa group is na-discharge na daw agad yung battery. Pero this one, during PMS last June, good health pa daw yung battery. So siguro depende pa rin yun sa paggamit natin. And hinahanginan ko yung loob niyan. So I have a machine na parang blower ng engine. So binili ko yun online sa Shopee. Check nyo na lang po mga bossing. And then pwede nyo yun bilhin para pagka gusto nyong hanginan ng mga likabok, pwede nyong gawin. And then I also noticed na yung compressor fan natin ay parang hindi nagpapahinga. Correct me if I'm wrong, please do comment na lang sa ating comment section below. Parang hindi nagpapahinga. Pag pinindot mo si AC sa loob, dire-diretso. So pag nag-drive ako mula Bulacan to Subic na ginawa namin, para akong hindi nagpapahinga yung compressor fan. Ang ginagawa kong temperature is 18 degrees Celsius. Sa performance, simula nung in-update to last December, okay naman, mas naging smooth and mas naging matipid sa gasolina. And happy to say na tapos ko na tong bayaran, wala pa yung 3 years. Nakuha ko pala to nung June 30, 2021. Ang monthly payment ko sa kanya is 12,068. Nag-down ako ng 701,000. So nakumpleto ko na yung remaining months. So I'm happy and proud owner of Chery Tigo 7 Pro. And syempre lumabas na pala yung hybrid version natin nito. So sana ma-vlog na natin soon pag hindi na busy. At saka yung Tigo 5X Pro and Tigo 5X Pro Hybrid. So mga ka-Phoenix, nakastart tayo ngayon and check lang natin itong ating sunroof. So okay din yan, wala yung leak at all. Intact pa rin yung mga parts na meron si sunroof natin. So drive muna tayo ng konti. Once again, yung ating 360 cam. So activated pa rin yan. Kapag turn left, turn right, okay yan. Ang animation niya, very smooth pa rin. And then inactivate ko din na kapag liliko ka, mag-activate siya for added safety features. And pag liliko ka, pakabila, mag-activate din yan. So I think yun lang yung initial feedback ko. Tigo 7 Pro, ngayong mahigit 2 years na to. So magtatatlong taon na to next year. And I hope na mas wala akong maging problem sa parts natin and all that. So far naman, sa after sales service natin kay Chery, wala akong totally nagiging problema. So talagang nagiging maayos yung customer service nila sa parts, okay. Sa PMS, change oil and other concerns mo, talagang very accommodating sila. So always take care of your car. Lalo na ngayong tag-ulan, yung mga ilalim, i-check natin palagi. So yun lang muna ang vlog natin. I hope na nag-enjoy po kayo and may nakuha kayong something kung bibili kayo ng Tigo 7 Pro. That's it. And once again, please don't forget to follow me on TikTok at VinDevera920. And don't forget to subscribe on my YouTube channel, Vin Exclusive. And don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga vlogs na gagawin ko pa. Yun lang muna for now. Thank you.
and magkita-kita po tayo sa susunod kong vlog. Bye!